Para sa mga sumasakay ng MRT o LRT, karaniwang sakit sa ulo ang mahabang pila sa pagbili ng ticket. Ang solusyon dyan ng DOTC o ng Department of Transportation and Communications, tap cards na pwedeng i-reload sa mga reloading station. May report si Steve Dailisan. Bago matapos ang taon, ipatutupad na ang paggamit ng LRT, MRT Tap Card. Matapos aprubahan ng Metro Manila Council ang naturang proyekto ng Department of Transportation and Communications o DOTC. Ang Tap Card ang papalit sa magnetic card na ginagamit ngayon. Kahit hindi mo ilabas sa loob ng iyong ng wallet, itapat mo lang siya doon sa sensor, makaka-capture na yung data, bubukas na yung gate. So, contactless siya. And then, since contactless siya, maiwasan yung mga usual na problema ng magnetic card. Ang usual na problema ng magnetic card, nade-demagnetize. Pag maitabi mo sa mga bag or wallet na may magnet, nasisira yung programming niya. Siyempre, kulang pa rin yung coaches, pero yung pagbili, pagsukli, nawala yon. Hawak mo na, tsaka pwede mong gamitin sa MRT, LRT. Sa pag-aaral ng DOTC, kadalasang inaabot ng 20 minuto o higit pa, lalo na kung rush hour, yung pagpila pa lamang para makakuha ng ticket. Dahil magiging interoperable yung tinatawag nilang tap card, kung galing ka halimbawa dito sa LRT at lilipat ka naman doon sa MRT, hindi mo na raw kinakailangan pumila pang muli para makabili ng ticket dahil magagamit mo na raw yung mismong tap card. Laking tipid daw sa oras pag nagkataon. Ang Tap Card ipagbibili sa mga establishmento at magkakaroon din ng reloading stations para di na kailangan pumila sa mismong istasyon. Yung single journey na lang ang gagamit ng token. Approved naman kaya sa mga suki ng tren. Para po kapag may exam kaya malilate ka na po, hindi na po kailangan pumila sa cashier gano'n. Ay, okay sa akin yun. Kasi gaganyan ko lang yung bag ko pasok na ako, di ba? Di ko na kailangan ng coins, di ko na kailangan ng pumila. Dahil automated, posible raw mawala ng trabaho ang ilan sa 500 tellers ng MRT at LRT. Pero ginagawan daw ito ng paraan ng LRTA. Kahit automated kasi ito, kailangan mo pa rin ng tao na maglo-load ng vending machine mo, haharap sa tao pag may problema. At the same time, meron din kami mga ibang projects pa na pwede naman silang i-absorb namin, ilipat. Steve Dailisan, GMA News.